So stand, manindog kang kanan in reverence to the Word of God. Tahuron na to ang pulong sa Dios, pinagi sa pagtindog. 1 Corinthians chapter 4, verse number 2. If you're there, say Amen. Nanagid ang uban wa pa. Okay, sige, ablihi, paklia. 1 Corinthians 4:2. Okay, atong basahon. Dungan, 1 Corinthians chapter 4, verse number 2. Go with me, basa. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. May kalbasa sa Holy Word, let's pray, Ginoo. Nagapasalamat kami, Lord, sa matahong nga adlaw, ngayong gihidugang sa among kinabuhi. Even though it's raining, but we acknowledge, Lord, that rain symbolizes blessings. Ginoo, salamat sa ulan, imong gihatag. Salamat sa mga panalangin, imong gibukbok. Salamat sa dugang kinabuhi, sa matag adlaw nga kami Ginoo, nagkinabuhi ani nga kalibutan o sa kagasa gikan kanimo. Sometimes amo ning gi-take for granted Ginoo ug wa kanamo na pasalamatan. But Lord, this morning imuha gyud Ginoo ang tanan nga dungog, tanan nga himaya ug tanan nga pasalamat. Isang pa Lord, nining buntagon, nangayo mi og kapasayloan sa tanan nga kapakyasan, mga sala nga nahimo namo sa imong atubangan. Ginoo, kabalo gyud ka sa tanan namo nga nabuhat. Nakita nimo ang among mga kasing-kasing, nasayran nimo ang among mga una-una. Lord, nagpaubos mi sa among kaugalingon. Pasayloan mi Ginoo sa binuhatan, pinulungan, una-una, na nakasala kami batok kanimo. Limpyuhi Ginoo ang matagusan namo ang kasing-kasing. Labi na Ginoo as we approach sa imong pulong inyong kabuntagon. Your words are infinite Ginoo. Ang among huna-huna, ang among inispilahan Ginoo, finite. But I pray Father, that through the guidance of the Holy Spirit, masabtan ang imong pulong sa yanong nga pamaagi. Ubani kami amahan. Nagpakiluoy kami Lord, ngayong may hatagan og kaalam. Tanan ang mga ikugyan na kanimo, pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik sa itong lingkuranan. Makalingkod ang tanan. Ini sa 1 Corinthians chapter 4, verse number 2. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So, dugang pa, yung basa pulong sa Ginoo, it is required. Unsa man ning word nga required? Gikinahanglan. Sa mga naka-testing o apply og trabaho, kung apply mo og trabaho, naagyoy mga gitawag nga requirements. Right? Kinahanglan inyong i-comply ang requirements. And to comply the requirements, that does not mean that you are accepted in the work. Ning comply ka sa requirements in hopes na basin, madawat ka sa trabaho. Pero kinahanglan yun mong i-comply ang requirements. It is required. Gikinahanglan. In stewards. Ano sa maning word nga steward? Piniyalan. We are all steward. Amen? Pinayalan ta sa Dios. It is required in stewards that a man be found faithful. Gikinahanglan sa usa ka piniyalan nga siya makit-an nga unsa? Faithful. Full of faith. Matinumanon. Ang word nga faithful means steadfast in affection or allegiance. Mga siyang faithful. The word steadfast, dili matarog. Amen? Steadfast in affection. Ang imong pagbati, di matandog. Or allegiance, ang imong gisaad. Now, sa usa ka magtiayon, sama na mo ni Mrs. Nami gitawag nga affection. We have 6 children. Nami big, happy family. O sa gihatag sa Dios amo nga big, happy family together with the ministry,
Mao ni ang pinakadako nga pamilya gihatag sa mua sa Dios, ang iglesia. O between sa mga nga magtiayon, adunay gitawag nga steadfast in affection or allegiance. Pwede ko mulakaw, kay kabalo ko nga akong asawa, faithful siya. Makasalig ko sa iya nga biyaan ako siya dinhi sa balay. So, faithful ang akong asawa sa panimalay, sa ministry, sa among relasyon, steadfast in affection or allegiance sa sa aray, di ba, sa itawag nato nga saad sa kaminyoon. Kung sa inyong mahinungduman sa saad sa kaminyoon, kung sa inyong madunggan sa vow, common kayo ng for better or for worse. Nya, di man better, for bitter or for worse. Kabigid ko pait pa. So sa kaminyoon na, dili perminti better, right? Dili perminti sunny days. Perminti rainy days. Sige ragulan. Naagid na sa kaminyoon, di kita mawala. Pangutana kayo ninyo ng mga nauna na sa tuwag ninyo. Sa may mga nauna na sila Sir Jimson. Pila na kayo mo katuwig sa Jimson, Ma'am Eden? Mangutana sa Sir Jimson. Pila katuwig? 49? 47? Mga 30 years na? Minyo? Laliman ka na? More than 30 years na sila sa ilang kaminyoon. Pero mo kung nag-uban, gapon na sila. Ang uban gani, 4 ka tuig, 2 ka tuig, 1 ka gani. Bulag. Ang uban gani, uyab pa. Bulag na. Kabalo mo nga, no? Ang sa problema is ang faithfulness. Dili faithful, di kasaligan. Ug mao ni ang makita most common nga problema karon sa atong katilingban. Kasagaran, divorce. May divorce sa Pilipinas. Unsa man nasa tuwa? Ha? Annulment? Annulment, divorce, piting luya sa pamilya, mga bata, broken family. Ang problema manggulani kay dili faithful. Usa ani dili faithful? Ang bana ba o ang asawa ba? Kay usually manggod kung naay isa magbinuang, ang isa mobalos man pod. Binuang gani ka? Ano man ang mahitabo? So dili faithful, dili steadfast in affection or allegiance. Kung sa maning word nga faithful, given with strong assurance, nasa gihatag na ligon nga kasiguruhan. For better or for worse, in sickness and in health. Till death, do us part. Sa Bisaya ng till death, do us part. Ansa? Sa Bisaya na? Till death, do us part? Di. Kamatayon ra ang magbulag natong duha. Karungan na yung jawagan. Till death do us part. Liman ka na nga saad, kamatayon ra'y makabulag natong duha. Ang baha, di makabuwag nato. Oh, grabe no? Yung mamang yun na. Till death do us part, kamatayon ra'y makabuwag. Ang kalisod, di makabuwag nato. Bahalag guway bugas. Napay saad sa uban. Bahalag saging. Basta labing. Grabe. Ang muto, pas mo. Bahalag saging kuno, basta labing. Ang muto, pas mo. Saging-saging daw, kung labing mo na. Away mong mo ba? Pero kana siya is faithfulness. Till death, mahimo ra na nga saad, kamatayon ra ang magbulag natong duha. Kung kamong duha faithful. Amen? So, karong nga buntag, din sa Biblia, sa atong ibasa 1 Corinthians 4, verse number 2, it is required in steward that a man be found faithful, gikinahanglan sa usa ka piniyalan, nga siya makitaan, nga matinumanon. Karong nga buntag, ang title sa message,
5 marks of faithful church members. 5 katimailhan sa matinumanon nga membro sa iglesia. Alright, naday ilahanan sa membro sa iglesia nga matinumanon. Tanaw na to din unsa ning 5 marks. Unya, susihon na to itong kinabuhi. Kung naaba ni sa ato ang marka, 5 marks of faithful church members. O basin mo yung katong wali ni pastor, katong 5 marks, wa, yun ko itong isa-isa, di na kung balik ni Doy. Ayaw, pwede man ta magsugod nga faithful today. Amen? Wala man siguro sa tuway hingpit, wala man siguro sa tuway, sipiat man tatanan. Niagi man kita nga unfaithful ta, pero pwede ta nga mag-faithful. Amen? Alright, 5 marks of faithful church members. Aling kamutan na to, nga mahuman ta kalas 12 kay maghatod para ba ko sa mga young people. Alright? 5 ra ba ni kabok? Usually, kung akong wali tulo, alas 12 ko mahuman. Kung akong 5, mga alas 12:30, no? Tama ba na? Alright. So, dito magdugay. Number 1. Sa Hebrews 10:25, daghan pa kayo niyo mga adlib ani. Pero ang atong for time's sake, Hebrews 10:25. Number 1, 5 marks of faithful church members. The Bible says, atong basahon, kung inyo nakita, Hebrews 10:25, basa, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. So the Bible says, not forsaking the assembling of ourselves together. Sa Bisaya pa, dili nato biyaan ang panagtigom sa atong kaugalingon sa pagtingob. Ang iglesia usa kini kadapit din ang mga Kristohanon magtigom sa pagtingob. Amen? Ingon sa Biblia, ang iglesia not forsaking the assembling. Di nato biyaan ang panagtigom. Una nga marks sa faithful church members, faithful in attendance. Amen? Matinumanon sa attendance. Unsa man ang attendance? Diba sa eskwela na attendance? Tawagon ang ngalan. Yung pagtawag sa ngalan, unsa mo itubag? Present. Siguro, sugod sunod Domingo, mag-attendance ha. Tawagon ba ang pangalan? Eden Jacinto. Present. John Ray. Present. Very good. Kinsa may wa dire be? Para mag-kwanda. Si Nante. Ay, absent. Absent ko. Di ba sa eskwela ni Unana? Kabalo ba mo nga naisimbahan sa Amerika in history nga nag-attendance sila? Unya, sa ilang simbahan, adunay usa ka babae nga gipanganlan og si Ella Craig. Ella Craig ang iyang ngalan. Kini si Ella Craig, sumala sa ilang record sa simbahan, wala siya absent sulod sa 20 years. May imagine na ninyo? Ang usa ka tuig adunay 52 or 53 Sundays, it varies depending on the year. Kung adunay 52 Sundays in a year, unya 20 years walay absent si Ella Craig, pila na ka Domingo? 52 times 20. Kasi may bright og math dia. Ako bright ra gyud ko og math, basta na mangutang sa ako. Di ko kalimot. Pila? 1,040 Sundays. Ug tungod sa attendance ni Miss Ella Craig, 20 years wala siya absent. Ug ingon pa nila nga ang tiglista na absent daw. Tinuod yun eh. Ang tiglista naka-absent, unya na ning puli, pero kani si Ella Craig, wag ni siya absent for 20 years. Perfect ang iyang attendance. Gi-awardan siya sa ilang simbahan. Kay wala pag yun nakahimo ani sa ilang simbahan. Nga 20 ka tuig, wa siya naka-absent. Unya, gipangutana siya, Miss Ella Craig,
Wa ba'y panahon sa imong kinabuhi nga nasakit ka during Sundays? Ingon na siya, oh, many times. But I prefer to go to church. Ingon ba niya, daghan nga Domingo nga nasakit ko, pero gipili na ko na muadto gyud ko og simbahan. Gipangutana na sab siya, wala ba kay flight sukad sa imong kinabuhi nga wa na tunong og Domingo? Oh yes, I have many flights. Pero di gyud ko mo biyahe og Domingo. Wow. Nindot ano? Naliman nimo ng 140 Sundays, 20 years, wa gyud siya absent. Kabalo mo, Kristohanon, ang faithful, ang mark sa faithful church members, faithful in attendance. Maka-absent man ganing estudyante sa eskwelahan, pila ra na kaadlaw ang pag-eskwela sa usa ka tuig. Di ba sa eskwelahan ay award sa perfect in attendance? Amot lang ka inikabot sa langit. Perfect in attendance. Makadawat gata. Ngawa gyud tay absent sa Domingo. Kristohanon, 5 marks of faithful church members. Faithful in attendance. Kristohanon, ang pagsimba, don't just come when you're available. Kay usahay ang atong principle. Oh, I cannot come to church. I am not available today. I have business meeting. I have some important thing to do. But Kristohanon, let me tell you something. Church is the most important thing to do in a Christian life. Amen? Importante good kayo, Pastor. Unsa may ginansya nato anang musimbaran? Kristohanon, kung mangutana ka unsay ginansya sa pagsimba, buhat ka para makabalo ka unsay ginansya. Panalanginan ka sa Dios. Faithful in attendance. Muna siya ang unang marks sa faithful church members. Don't come to church when you're available. Say, simba lang ta kayo. Wa ko'y lingaw karon, madto kog simbahan. Make yourselves available on Sunday. Amen? Si Jesus gani, gikan siya sa langit, gihimo gani niya ang kaugalingon nga available, muanhi sa kalibutan aron pagluwas nato. Amen? Wala siya maingon, oh, I'm not available today. I cannot go down there. Di mo na ako pwede luwason, busy ko. I am sitting right here on the right hand of the throne of God. Di ko pwede munawag sa kalibutan. Kaya ako ang gisaligan din sa tuong kamot sa Diyos. Pero si Jesus, available siya. Amen? Pero kita, usay, di ta available. Kristohanon, don't just come when you're available. Make yourselves available on Sunday. Faithful in attendance. Church is not an option. Kristohanon, ang simbahan, dili lang ni option. Church should be the only option on Sunday. Amen? Basta Domingo, pasensya na, dili ko maka-appeal sa reunion kay Domingo karon. Amen? Ay, pasensya na, dili ko makabiyahe kay Domingo karon. Agita sa kuan, kasal. Ay, pasensya, di ko katambong sa kasal. Domingo, manggod. Amen? Timanan na to, church is not an option, but church is the only option. It used to be. Panahon sa mga katiguangan, 75 years old, nagsulti sa kuan, ingon pa niya sa among panahon, buhi pa manggid siya karon. Basta Domingo, pwede ka mohigda sa kalsada ba? Walay mo biyahe og Domingo. It is expected for people to come to church on Sunday. Pero karon Sunday, it's just like any ordinary days. Ang kalsada, busy. Puros ka biyahe, ka trabaho. Pero ingon pa niya, sa unang panahon, sa ilang panahon, basta Domingo, expected yun ang tao matug simbahan. Pero karon rare na lang ang tao makatultul og simbahan. Kristohanon, sa atong kinabuhi, tingali kung wa man ta natudluan, pasalamat ta karon kay gitudluan ta sa pulong sa Dios. Amen? That God expect you to be in church on Sunday. If someone expect you to be somewhere on Sunday, think about this.
God, the Savior, the person who died on the cross para nimo, He expect you to be in church on Sunday. Siguro naka-special nga mga meeting, naka-special nga mga event, but let me tell you something. There is no such thing as special as Sunday in church. Importante yun kayo nga naa ka sa simbahan inig ka Domingo. Kristohanon, timanaan lang nato, faithful in attendance. Mga siya ang unang nga mark sa faithful church members. Hebrews 13:17. Perting kusuka mo dagan sa oras yun. Hebrews 13:17. The Bible says, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Kristohanon, ingon sa Biblia, tumana sila nga nagdumala labaw ninyo. Sa iglesia, ingon sa pulong sa Dios, tumana nagdumala labaw ninyo o gipasakop inyong kaugalingon. Kay sila nagbantay sa inyong kalag. Kristohanon, ang pastor rin ta, nagbantay sa inyong mga kalag. As they that must give account, sila ang muhatag og husay sa Dios, that they may do it with joy and not with grief. Aron buhaton kini sa mga alagad sa Dios nga malipayon ug dili sa kagul kay ngano man, for that is unprofitable for you. Kung ang inyong pastor ka konsumisyon sa inyo ha, ingon sa Biblia unsa na sa inyo ha, that is unprofitable for you. Wa nay pulos para ninyo. Dapat ang pastor malipay sa imuha, dili magkonsumisyon sa imuha. Obey them that have the rule of you. Second thing, 5 marks of faithful church members willing to serve, not just to sit. Willing to serve. Andam mo serbisyo, not just to sit. Di lang kay maglingkod sa simbahan. Amen? Anong course din simbahan? Kasabot man ta, labi na o bago pagkasimba, bisita na to, expected yun na sila nga, i-treat na to sila as visitors, maglingkod na sila. Pero kung membro na rin simbahan, simbahan na ka-Domingo, tanaw ni mga busy kayo sila, nag-andam sila pagkaon, make yourselves available, amen? We are all servants din sa simbahan. Mga sulugoon ta, mga ulipon ta din gaserbisyo ta sa atong Ginoo, sa atong buhi nga Dios. Kung naibisita, ato silang serbisyuhan. Kay ato ng trabaho. Mismo si Ginoong Jesucristo, pag-abot niya din sa kalibutan, mismo gani ingon siya, I came not to be ministered unto, but to minister. I came not to be served, but to serve. Ingon ni Jesus, wa ko mianhi aron inyo kung alagaron. Mianhi ko din kay ako mong serbisyuhan. Gihugasan pa gani niyang tiil sa mga disipulo. Pero kita mura tag si kinsa, mga ultimo na sila lihok ni na, edukado ko, na ako in-eskwela. No! Sa pag-alagad sa Dios, di ni paggraduhay, di ni pa ingon ka nga sibisan kinsa or unsa imong attainment. We should be serving the Lord. Amen? Pag-abot ni simbahan, serbisyo ta, alagad ta. Tanaw ni mo, kinahanglan lihokon, lihok. Kaya you are doing it not for the church, you are doing it for the Lord. Gahimo ta ni, dili para sa pastor, dili para sa simbahan, kaya hay good ni pastor. Naghimo ta ni para sa Ginoo. And the Bible promises reward. The Bible says, thy work shall be rewarded. Sa Kristohanon, pag-abot sa simbahan, think what you can do. Tanaw sa palibot, sige, mahimo na ako karoon yung mga kinahanglan ni silhugon, no? Silhigan ka ni. Hoy, kinahanglan ni trabahoon, ato ni trabahoon. Gubot ang bangko, ato ning i-plastar. So, Kristohanon, sa iglesia, we should be willing to serve. Amen? Di lang kay lingkod ta, payahay ta, pasilbi ta, we should be able to serve someone. Willing to serve, not just to sit. Hebrews 13, well, natin sa Hebrews 13, verse 17. Hebrews, sa'yo ito, kung gibasa tayo kanina. Pasensya na, nagdali giday ko.
Sorry. Hebrews chapter, nasa iyo to akong verse gihatag. It should be 1 Peter 4:10. 1 Peter chapter 4 verse number 10. Naguna ko sa akong kaugalingon. 1 Peter 4:10. Pwede i-off na lang na, sir. Kaya para kanina lang amo murag nakakonek man siya ko dire. Alright. So dinhi, sorry. 1 Peter 4:10 ang reference ato na si Peter ang verse gibasa. The Bible says, as every man hath received the gift, even to minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Notice the phrase na kayo ni, as everyone hath received the gift. Kabalo mo ang gasa atong nadawat, di gid ni nato mabayrag sapi ang kaluwasan, the gift of eternal life, di ni ma-purchase og material substance diri sa kalibutan. Kaya nakadawat man tag kaluwasan yung sa Biblia, even so, minister the same one to another. Kaya nakadawat man tag grasya, busa ministro nga to soban, pagsilbi as good stewards of the manifold grace of God. So, man siya ang verse, willing to serve, not just to sit. And then, katong gibasa Hebrews chapter 13 verse 17. Balik tayo sa Hebrews 13 verse 17. Ambak ta sa verse 7. Hebrews chapter 13 verse 7. Pasensya na. The Bible says in verse number 7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. Yung pa sa Biblia, hinumdumi sila nga nagdumala ninyo, nga nag-istorya kaninyo sa pulong sa Dios, whose ways follow, considering the end of their conversation. So din sa Hebrews 13:17 and verse number 7, tanawan po nato sa verse 24. Hebrews 13:24, salute all them that have the rule over you, and all the saints, they of Italy, salute you. So makita nato din remember them. Sa verse number 7, magyapon, verse 17, obey them. Sa verse number 7, remember them. Then sa verse 24, salute them which have the rule over you. So dinhi ikatulong marks of faithful church members, submissive to leadership, not always critical. So nang word nga submissive, magpasakop sa leadership. Dili perminting sige ra panaway, sige ra tang critical. Kaya dili na maayo nga magsigig panaway. Busitag critical. Dapat, we should be submissive to leadership. Nanunduman ako ang sayings, a good leader is a good follower. You will never become a good leader if you are not a good follower. Kung gusto ka mo lead, kung gusto ka mahimo nga maayo nga leader, kinahanglan moagi sa ka nga maayo ka nga follower. Kung if you are a follower, submit to leadership. Amen? Not always critical. Dini sa simbahan, ay leader gihatag, ay pastor gihatag. Salamat ta, kay na pastor gihatag. Tingali mo ka, sa man atong pastor ay ultimo raman wa man ni grado atong pastor, grade 6 raman sa pastor. Wagay grado si Moses. Sa kay grado atong Moses. Classmate siguro niya to. Dako pabuto siya grado sa kuha. Pero Kristohanon, mo may gihatag sa Dios. Submit to leadership. Amen? Kung gusto mo mangita og pastor nga graduhan, adaghan ng pastor. May problema sa ako. Pero kanaaman mo din submit to leadership, not always critical. Kaya usahay manggod, kini atong una-una, critical ba? Pag magsugod na gayta, na critical ka, contagious ra ba na? Magsige na lang yung kag-critics. Sige na lang yung kag-panaway. Manay kay maayo nga makita. So dapat, submissive sa leadership. So sa iglesia, ang faithful members, ang ilhanan, faithful sa attendance, willing to serve, and then submissive to leadership. 1 Corinthians chapter 9 verse 7. 1 Corinthians 9:7. Romans, 1 Corinthians.
1 Corinthians chapter 9, verse 7. The Bible says in verse number 7, akong basahon, 1 Corinthians chapter 9, verse 7, who goeth a warfare anytime at his own charges, kinsa may makigubat nga siya nagsugo siyang kaugalingon. Di ba mga sundalo makigubat na sila kaya nagsugo nila? Na commander, na sila mga labaw nila, na general. Kung sa kapangutan na, who goeth a warfare at any time at his own charges? Ang tubag, wala. Who planted a vineyard and eateth not the fruit thereof? Kinsa ba'y nagtanom? Nyawa siya nakakaon sa bunga siyang gitanom. Or who feedeth a flock and eateth not the milk of the flock? Kinsa ba sa inyo atiman og mga karnero, nyawa siya nakainom sa gatas sa karnero. O sa panon, sa baka. So din makita na to, na kung nagtanom ka, makakaon yung kasi mong gitanom. Kung nakagatiman nga hayop, makabenepisyo yung kasi mong gatiman nga hayop. Amen? Tapos gapon, sabi siya, nagkuha siya, bit-bit na niyang pugaran sa manok. Pa, buwak ang itlog. Ato, nalutoon. Manuka nga. Gasuyo po niyang itlog. Nakaluto mag itlog, kay naman may manok gibuhi. Nya mo putong ihawon, kay manuyo pag itlog. Dito mangihaw ng manok silingan. Kana atong binuhi, mo na atong ihawon. So mo na ang gisgutan ani nga passage. Simple pod nga, gatiman kag baka, nya di ka makainom sa gata sa baka nga imong gatiman. So ikatulo, kaupat na di ay 5 marks of faithful church members, faithful in attendance, willing to serve, not just to sit, submissive to leadership. Ika-4, active in giving, not holding back from God. Active in giving. Saan ang word ng active in giving? Dapat active, way absent sa paghatag. Amen? Basta para sa Ginoo, hatag ka. Active in giving, not holding back from God. Dili ka magdinalo para sa Dios. Amen? Dili sa Biblia, makita nato sa Acts chapter 5 story. Di nato basahon. Pero kung gusto niyo basahon, Acts chapter 5, 1-5 story ni Ananias at Sapphira. Ingon pa sa Biblia, they kept back part of the price of the land. Ilang gitaguan ng ubang halin. Wali lagi hatag tanan kang Peter. Ug tungod, kay ilang ang gitaguan, unsa ni hitabo ni Ananias at Sapphira? Silang duha, nangamatay. Kristohanon, tigod angay nga magdinalo ka sa Dios. Basta bara buluhaton sa Ginoo, hatag ta kuton sa atong makaya. Amen? Isa man pag hatag ta din atong makaya. Kaya ra gyud naa nato, di man ta makahatag ng wa nato. Kinahanglan active in giving, not holding back from God. Di ta magdinalo sa Ginoo. Amen? Ang atong panahon, kung watay kwarta, ihatag sa Ginoo atong panahon. Ang atong talento, atong ihatag sa Ginoo. Awit ta para sa Ginoo. Active in giving. Basta giving na ganisgutan, ang mentality sa tao, puro sa kwarta, dili man God. Hatag kag panahon. Giving man na, amen? Hatag ka sa imong talento. Pastor, may ko manglimpyo sa CR, ako limpyo sa CR. Talento. Pastor, ako'y hugas. Tabangan na mo hugas ang plato. Mga young people, salamat sa mga young people. Oh. Gusto kayo sila mahugas. Mga mama po, gusto kayo sila mahugas. Basta na tubig. Pero kung tubig, gusto nyo mahugas. Pray kita, salamat, nag-ulan. Putlan ng tagtubig. Sige lang. Na Kristohanon, active in giving. Amen? Hatag da sa atong talento, atong ihatag sa Ginoo. Sa imong salapi, kung naka salapi, ihatag mo sa Ginoo. Kung sa pa imong ihatag sa Dios, imong time. Ini pag-anig simbahan, time yan eh. Unta, manglaba ka karon. Unta, napakailahi nga trabaho. Pero, Kristohanon, kining time, ngayon mong gihatag sa Ginoo. Di man eh. Di gidi masayang. Amen? The Bible says, redeeming the time because the days are evil. That's Ephesians 5:16. Ang sama ng word na redeeming, make use the best of time. Pahimosli ang panahon. Kaya ang adlaw, dautan na kayo. Muadto ka sa kalibutan, puros kadautan. Adtog simbahan. Amen? So, Kristohanon,
active in giving. Sa atong oras, ihatag na to sa Dios. Ang atong talento, ihatag na to sa Dios. Tanan nga mahatag na to sa Dios. Ihatag na to sa Dios. Ayaw pag dinalo sa Ginoo. Kaya ang Ginoo wa gid siya nagdinalo nato. Amen? Active in giving. And last, Ephesians 4:3. Ephesians 4:3. Alas 12 na gyud. Ephesians chapter 4 verse number 3. Okay, dunganan to sa pagbasa. Ready? Ephesians 4:3. All together, basa. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Unsa nang word nga endeavoring? Endeavoring means to strive, maningkamot, to achieve, or reach. Imog yung kabuton. Unsa man ang atong paningkamutan? Endeavoring to what? Keep the unity of the Spirit. Maningkamot ta nga di ta mga bungkag diri. Amen? Maningkamot ta nga magkahiusa ta uban sa tabang sa Dios. Amen? Lisod gyud kaayo hiusahon ang tao. Nga naman, lahi-lahi dito batasan. Lahi-lahi ta kinaya. Lahi-lahi ta upbringing. Tingali sa inyo ha kung ang singhag sa inyo ha, insulto na na. Diri sa mga kay ang singhag kay normal ra. Lahi-lahi ta upbringing, di ba? Lahi-lahi ta nadakan. Mayon nga sa mo ilang pastor magwali isog kayo pero mo kinawinalihan dire. Pero ingon sa Biblia bisag lahi-lahi ta kinaya endeavoring to keep the unity of the Spirit. Amen. Aning kamo ta nga magkahiusa nga tong espiritu in the bond of peace diha sa bugkos sa kalinaw. Una-unahon ninyo ni lisod kita hiusahon gyud. Dahil kung batasan dahil kag batasan, palautang ko, di ka mo pautang. Adi kita magkasinabot. Lisod yun eh. Pero pinagi sa grasya sa Diyos, magkasinabot ta. Amen? Kadili man kita, ang ginuman, endeavoring to keep the unity of the Spirit, panagiusa sa Espiritu in the bond of peace. So ikaw, ikalima, 5 marks of faithful church members. Promote unity, not division. Ang matinumanon nga membro sa iglesia, ang i-promote nato unity, panaghiusa. Amen? Dili division, di na magbahin-bahin, di na magsiniguruhay, kundi magkahiusa ta. Panahon sa paniud to, inyong sudan. Akong kanon. Di ba? Kadungog mo ng istorya. Pre, maligo tagdagat ugma, magbalong ta. Imong sudan. Akong kanon. O, sige pre. Pag abot nila sa dagat, iyang kumpare nagdalag, Sudan. Ingon na yung kumpare, pre, nadi akong Sudan, nasa yung kanon. Ingon po na yung usa nga, di ba nagsabot tagahapon? Imong Sudan, akong kanon, ang una-una sa isa kay, siya magdalag sa Sudan, ang isa magdala sa kanon, lahi ba po mentality sa isa? Kaya niyang Sudan, niyang kanon. Imong Sudan, akong kanon, ay, Sudan na tanan, may kanon. Pero, Kristohanon, magkahiusa ta. Amen? Inyong sudan, inyo na lang una-una. Pero dapat magkahiusa sa iglesia. Amen? Dahil naman yung usahay sa simbahan, kaya na makabantay para usahay sa simbahan, maggrupo-grupo nila yun. Lahi na silang grupo. Lahi po midway. Dapat ato nang layon rin sa iglesia. Amen? Di nato na pasudlon na rin na maggrupo-grupo. Dapat usara ta ka-grupo. Amen? Di kay, lahi na sila. Mga wala silang grado. Kita dini, pupuntay grado. Hawa. Nya, ang di naman magkasinabot, kailang puros may grado. Puros man mga garbuso, puros may grado, di magkasinabot. Magraduhan man kag bawa kay grado. Dapat magkasinabot ta, amen? Simbahan ko ni. Ngalagad ko na sa Diyos. Asa naman ato pag-alagad sa Diyos kung, di tamo na, ipon na sila, kay mga ultimo na sila. Uy, pag-abot dito sa langit, sultihan na ka. Way ultimo na to dito. Amen? Parihas na tagpadulungan. Busa, dinhi pa lang sa kalibutan. Magkasinabot na tadaan. Pag-abot dito sa langit, maulawan kita rito ba? Ingon yung ka sa Ginoo. Kahambugiro ni mo. Mga Kristohanon, promote unity. Amen? Sa iglesia, i-promote na to ang unity.
tanaw ni mo sa igsoon sa pagtutuaman sa likod eh. Ali, mga na ta. Magdungan ta. Amen? Promote unity. Pagpanghugas, ay. Dungan ta. Ang hugas ng tanan. Unity. Kanino ka na? Magkayosa. So, Kristohanon, timanan na to. Muna siya ang 5 marks of faithful church members. Faithful in attendance, submissive to leadership, active in giving, promotes unity, not division. Timan ini nga panultihon. Good members build the church. Timan eh. Good members build the church. Not with talent. Not with wealth or money. Ang simbahan, matukod ni, dili pinagi sa talento, dili pinagi sa salapi, dili pinagi sa bahandi. Kristohanon, a church will be built by good members who are faithful. Kristohanon, faithfulness, pwede maangkon natong tanan. Amen? Dili ka pwede mo nga, di man ko graduhan, di ko mag-faithful. Kristohanon, bisan pagwa ka grado, pwede ka mag-faithful. Amen? Ngayon ka engineer man ko, ultimo naman sila. Ang engineer pwede mag-faithful. Ang lawyer pwede mag-faithful. Ang makililimos, pwede po mag-faithful. Faithfulness that does not require anything. Each one of us can be faithful. Amen? Pwede ta magmatinumanon sa pag-alagad sa Diyos. Busa Kristohanon, I hope sa atong pagpangalagad sa Diyos, mag-faithful ta. Amen? Let's all stand, tindog kang kanan. May the Lord find us faithful. Kung awiton, may the Lord find us faithful. Nadia ma'am, kung wala, we will serve the Lord na lang. Alright, may the Lord find us faithful at tuntunganan. God has, all together, sing. God has not given us the spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with love the unfailing kind, oh, be not ashamed of it. Way. May the Lord find us faithful. May sweat be our banner held high. May the Lord find us faithful. Every day, though we last verse. Before na to, awito ng last verse. Kung di mo kabalo mo sabay siyang tono, basahan lang ninyo. Importante, mag-awit ta para sa Ginoo. Alright, last verse. Living, sing. Living or dying, may honor be thine. From this wretched life, you love and forget. A life that is on fire, the only our hearts desire. Be faithful now to that. May the Lord find us faithful. May His faith be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. Remain standing, mga puta. O Diyos, nga labing gamhanan,
Ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi. Ikaw ang naghimo sa langit ug yuta. Ikaw Ginoo ang takos sa tanan nga dungog, tanan nga himaya ug pagpasalamat. O Dios, among gipasalamatan ang imong pulong, nagabadlong kanamo, nagatudlo kanamo, gamatuto kanamo o Dios. Akong pag-ampo amahan nga ang imong mga pulong among nadunggan, unta Ginoo magpabilin ni sa among kasing-kasing, magpabilin kini sa among huna-huna, and help us above all to be faithful. Lord, pasaylo ami sa among unfaithfulness. Ug akong pag-ampo Ginoo nga unta ang Kristohanon, magpabilin nga matinumanon, nagapangalagad kanimo o Dios, hantod sa imong pagbalik. Lord, ang among faithfulness mo expire ni Ginoo. Apan nasayod mi nga pinaagi sa imong tabang, magpabilin ni nga mainiton kanunay. Lord, akong ginaampo Ginoo, tabangi ang mga Kristohanon sa ilang trabaho, panginabuhian, mga negosyo, tanan nga gikuhaan sa ilang source of income matag adlaw, bubuhi sila Lord sa panalangin. Sa mga kauban sa bagto nga adunay balatian sa lawas, among pag-ampo especially namely for Ma'am Eden and Brad Ubet, Lord, please hatagi og complete healing ang ilang mga balatian. Sa mga Kristohanon nga adunay problema, tabangi sila nga masulbad ilang problema. Sa adunay mga balatian sa lawas, ayuha sila Ginoo. Sa adunay pagsulay, liguna sila mahan. Lord, naming mga igsoon sa pagtuo nga wala niini nga adlaw ami kabaloon sa nahimong babag, panahon pag-ampo Ginoo. Ngayon mo silang tabangan, labi na Ginoo ang mga na-backslide, i-renew Ginoo ang ilang pagpangalagad nga kanimo, liguna sila pagbalik Dios. Ihatag kanila Lord balik ang kadasig sa pagpangalagad. And I pray Father, sa Ginoo, rest of the day sa mga pagabuhaton, bless us ang Young People's Fellowship dito sa Bulao, ang imong ngalan mo ay mapasidunggan amahan. Sa among travel, padulong dito, keep us safe Ginoo. Ang tanan nga dungog, himayo po pasalamat ang gitugyan kay Hesus Kristo among Dios ug manluluwas. Amen. Mayong udto sa tanan. Kumusta sa igsoon sa pagtuo?